Hi everyone, welcome to Mystic Queen PH at ito ay isa na namang collective love reading, energy check in you and your person. This is also a timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. General reading, so kunin nyo lang kung saan kayo nakaka-relate. Okay? If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. So, tinan natin yung mga stronger signs for this reading. We have Pisces, Sun, Moon, Rising, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Taurus. So, Pisces, Scorpio, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Can be any sign as long as makaka-resonate kayo. Okay? So, tinan natin recent past energy. Ano yung recent past energy ng connection na to? The Two of Swords. The Eight of Wands. Parang meron dito na nagre-reach out doon sa isa, no? But the other person, hindi siya sure kung i-entertain pa ba niya tong nagre-reach out na to. Okay? Can be, energy from the past. Lalo na ngayon, meron tayong Mercury retrograde. So, mas madalas yan, may mga, messages from past relationship, past connection. Pero siguro yung isa rito, nagdadalawang isip siya kung i-entertain niya eh. Kasi pwedeng ang daming message. Oo. Kumusta ka na? Naiisip pa rin kita. Alam mo yung mga ganun. Oo. Let's see. Energy ng past. You may be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Tapos to fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Parang nagpapataasan kayo ng pride dito, no? Yung tipong pwedeng isa nagpapapansin, nagme-message, parang may hinahanap siya na response, may hinihintay siya na response doon sa isa. So, pwedeng ikaw yan or the person that you're dealing with. Kasi pwedeng reversal pa yung roles dito. Okay? Let's see. Yung isa kasi, mas aggressive, yung mas expressive. Yung isa naman, tahimik lang, very cold. Kapag nag-reply, may iksing reply lang. Yung isa naman pag nag-message, parang nobela na yung message niya. Oh, beginnings, action, courage. Meron dito naglalakas ng loob na mag-reach out, makipag-usap doon sa isa. Forbidden love, naku po, pwede kasing itong relationship na to or connection na to is ipinagbabawal or parang may conflict na pwedeng the other person na kinokontak meron na siyang relasyon or the other person ganun din. Nako. So, parang kaya siguro nagdadalawang isip yung isa kung i-entertain niya kasi syempre pwedeng meron siyang relationship or yung person meron ring relationship. Mental prison, confined. Parang hindi siya makapag-isip ng maayos. Meron ditong nalilito. Twin flames, nako. Mirrored soul. So, parang pareho kayo ng feelings nyo sa isa't isa. Ayan na naman may manggugulo na naman from the past, di ba? I-entertain nyo ba? Nako, pag naka-retrograde, lalo na yung nasa Virgo yan, yung Mercury. Ayan yung tipong may mga magagandang mga words na sasabihin para para makumbinse. Oo. Ayan, naka-retrograde siya ng August 5 hanggang August 29. Palipasin nyo muna yung August.
Mga second week ng September, kung ganun pa rin yung energy, you still have, that intensity of feelings, di baka siguro talagang para kayo sa isa't isa. Pero kung mawawala yun eventually, it means na hindi siya pang matagalan. Mm-mm. Okay? So, let's see kung ano yung current energy. Ano yung current energy nyo? The world. Uy, long distance connection. The magician. Meron talaga ditong trying to manipulate the situation. Yung tipong parang gusto niya na umayon sa kanya yung sitwasyon. This relationship has ended yung iba sa inyo. Pero maaring nagkaroon ng drama or painful ending sa relationship na to. But ngayon, parang binubuhay ulit, no? Oo. May nagtapos na with the world card. Natapos na siya, tapos ngayon, parang tinatry na, kumbaga sa apoy na, anong tawag doon, na apula na apoy. Ngayon parang, sinisimula na naman siyang magliyab. Parang ganon, just take whatever resonates. Current situation, North Node, purpose. So, ang North Node kasi is for the future. So, maaring isa sa inyo nakaka-realize na maaring meron pa kayong future together ng person na to o magsisimula kayong muli. Nako, third party. Nako. Timing factor. So, umahanap ng timing. Naghahanap ng timing tong person na to. Pwedeng ikaw or the person that you're dealing with. Kung maibabalik nyo pa yung nakaraan, kung maisasaayos nyo pa. Kasi parang meron dito na nagpupumilit Pwedeng ikaw pinipilit mo or yung person mo pinipilit na ayusin nyo pa yung naging relationship nyo in the past. Okay, tingnan natin yung feelings. Ano yung feelings ng person ng collective? Feelings ng person ng collective. The Hangman. The Ace of Swords. Feeling ko matagal tong hindi nakipag-communicate sa'yo. Pwedeng iba sa inyo, ginost kayo ng person na to. Tapos sabay ngayon, biglang nagpaparamdam, nagsisend ng messages. The Fool, medyo mag-ingat sa intention ng person na to. Kasi pwedeng fool nga no? Parang panloloko, okay? Baka nagpapadala rin siya sa bugso ng kanyang damdamin. O, diba? Lack, doubts. May kakulangan. Alam mo, realize na niya yung lesson dito sa relationship ninyo. Kaya lang parang itong person na to, meron siyang gustong patunayan sa'yo. Meron siyang gustong patunayan sa'yo na maaring gusto niyang sabihin na mali ka ng naging desisyon, lalo na kung ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya. Kaya lang parang meron siyang grudge. Oo. Na tipong gusto kanyang i-test kung babalik pa kayo sa dati. Pwedeng kayo ay may anak, scared. Nagkaka-anxiety tong person na to. I feel like parang hindi siya ganun kasigurado Oo, sa kanyang nararamdaman. Meron lang siyang gustong patunayan sa'yo. Na ang gusto niya patunayan is meron ka pang feelings sa kanya. Ngayon, anong feelings mo sa kanya? Anong feelings ng collective? Queen of Wands. Feeling ko kayo rin yung yung nagdadalawang isip. Yung person mo, yung nagpapahiwatig ulit, nagpaparamdam sa'yo, tapos ikaw nagdadalawang isip ka sa kanya. May times na namimiss mo siya, may times na naaalala mo yung nagawa niyang mali sa'yo, may times na nare-realize mo na,
may kakulangan siya sa'yo. Alam mo yun, na parang alam mo na meron kang nagiging benefit sa relationship ninyo, but at the same time, meron ka ring mga bagay na hindi nakukuha sa relationship. So parang yung iba sa inyo, parang gusto niyo makipaglaro sa taong to eh. Na parang gusto niyong patulan, pero hindi kayo ganun kaseryoso. Mahirap niyan, baka the joke's on you. Na ikaw yung hindi kunyari seryoso, tapos eventually na-fall ka ulit sa person na to. O, looking for infos. So parang nag-iimbestiga ka. Ano ba tong person mo? Ito bang ex mo na to? Or itong taong to? Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Meron ba siyang relationship? Okay ba siya ng kakonect niya? Single ba siya? Bakit siya nagpaparamdam? Ayan o. Meron pa ring magnet. Nagkaka-interest ka pa rin sa kanya. Nako. Kaya lang, may mga bagay kasi na pinagsisihan ka na sa taong to eh. Sa relationship mo in the past eh. Yun yung parang nagiging pang-reality check mo na, oops, sigurado ka ba? Bibigyan mo ng chance ng taong to pumasok ulit sa buhay mo. Kasi the moment na mag-reply ka na dyan, i-entertain mo, you are already allowing this person to be back in your life. At may potential ulit yan na mabuhay yung nararamdaman mo sa kanya. Oo. So, mag-ingat. Ano intention ng taong to? Ano yung intention ng person ng collective? Naku. Meron dito na gusto niya ng kausap. Gusto niya ulit. Parang yun nga, like what I mentioned kanina, may gustong patunayan. May romantic feelings dito. With the Ace of Wands, meron ding, alam mo yung passion na tipong init. Baka ang isa sa intention niya is just to have like a sexual connection again with you. Alam mo yun? Very intrigued rin siya kasi. Siguro, in-stalk ka rin niya, tinitingnan niya what's going on with you. So ngayon gusto kanya talagang suyuin. Gusto niyang bumalik sa buhay mo. Contracts, career, commitment. So gusto ng commitment. Meron rin siyang realization sa kanyang nagawa in the past. But at the same time, hindi rin siya alam mo yung tipong makikipaglaro sa'yo pero guarded talaga siya na parang hindi rin niya totally, parang may limitation siya. Hindi alam niya sa sarili niya na hindi siya dapat ma-fall ulit. Cycles completion. I think, ito kung yung iba sa inyo, kayo yung may kasalanan sa relationship or kayo yung nag-cut off sa person na to na parang feeling niya, hindi niya dine-deserve. Parang meron tong grudge sa inyo na gusto niyang bumalik at may patunayan sa'yo. Kaya mag-ingat ka, sa intention ng person na to. Kasi pwedeng itong taong to ipapakita sa'yo na parang gusto ka niya ulit, na gusto niya maging part ng buhay mo ulit. Pero, pwedeng paasahin ka. Alam mo yun, parang this person parang gusto niya just to get even sa'yo. Na this time, siya naman yung magka-cut off sa'yo in the future. Very careful kayo dapat sa mga taong bumabalik, lalo na ngayon, Mercury retrograde. Okay. Be careful. Nasa Virgo energy pa naman yan. So, may pagkaano yan, yung parang naghahanap yan ng pagkakamali na ibabato sa'yo. Okay? Tingnan natin, what you don't know, ano yung hindi mo alam sa person na to? The Strength card. The Hierophant. Yung iba sa inyo, may asawa na tong person na to,
Meron na siyang responsibilities. Tignan mo, Seven of Swords. Meron siyang hindi magandang intention eh. Para talaga siyang, merong gagawing kalokohan. Oo, alam mo yung parang ganito, parang pang high school na energy, no? Yung tipong, meron siya nagawang mali, ganyan, tapos nakipaghiwalay ka, natapakan mo yung ego niya, tapos ngayon, ito bumabalik para gumante. Mag-ingat, okay? Siguro tong person na to, nasaktan mo talaga siya eh. Pwedeng may mga plans na siya before para sa inyong relationship, pero na-hurt siya. Pwede kasi itong person na to may commitment na rin sa iba. May parang gusto kang gawing other person. Third party. Yung iba sa inyo, nakamove on na tong person na to sa inyo. Pero, parang gusto niya ngayon na may patunayan na gustong patunayan ng taong to na may tumatak siya sa'yo. Oo. Na nandun pa rin siya sa puso mo. O, diba? Okay, ano yung action ng person na to? Oh my God. Nako. Collective. Maging maingat sa sa gagawin ng person na to. The Tower, parang dudurugin ka nito. 'Di ba? Ipapakita niya sa'yo kung ano yung sinayang mo. Oo, mapaghiganti itong person na to eh. Parang this person is back with vengeance. Pwede itong merong mga, yun nga, magpa-fall ulit, tapos you fell harder. And then, ngayon, biglang, oops, mawawala. No? I feel like this person, gusto lang niya na yung attention mo. Gusto niya bumalik yung attention mo sa kanya. Ano yung action mo? Mafo-fall ka ba ulit? Confused ka guguluhin niya yung isip mo. Kahit na meron kang, yung iba sa inyo pwedeng single, so walang problema sa side ninyo. Kaya lang, baka tong person na to meron na ring iba, pero may gusto lang talaga siyang patunayan sa'yo. Guguluhin niya yung isip mo eh. 'di ba? Eight of Swords. Baka itong person na to mabulaklak ang mga pinagsasasabi sa'yo. Yung talagang papa-fall ka sa kanya. Naku, parang papaniwalain ka ng person na to na twin flames kayo or you are meant to be together. Kung meron kayong anak, no? Maganda rin tong opportunity para i-settle ninyo yung responsibility rin niya doon sa person o sa anak niyo. Release, surrender. Okay. So, yun nga, baka papasukin mo to sa buhay mo, no, na ulit. So, but be careful kasi you have to protect yourself. Okay? Hindi pwedeng bigay lang ng bigay. Dahil baka, na pala. Kasi mukhang sketchy yung kanyang intention. Wala namang problema kung may babalik na person sa buhay nyo. Mahal talaga kayo. Things are, okay. Walang issue sa kanya, walang issue sa'yo. Kaya lang, kung itong person na to is magbabalik para lang gumante, 'di ba? Double kill yun eh. Where is this going? Saan papunta tong relationship na to? Yung iba sa inyo, susubukan. To be honest. Para kasing na-miss nyo rin tong person na to eh. Lalo na kung makakaramdam kayo na ina-appreciate kayo ng taong to. But with a lot of expectations. May divine intervention. Maaring magkakaroon pa rin to ng challenge. May triggers may conflict. Magkakaroon ng conflict.
So, kapag itong relationship na to ay hindi talaga meant for each other, no? Hindi talaga kayo for each other, eventually, mauuwi rin to sa hiwalayan or problema. Okay? So, kung nararamdaman mo na parang something is off dito sa taong to, iwasan mo na. 'Di ba? Para iwasan mo na rin yung sarili mo sa trouble, sa problema. Okay? So, that is your reading, collective. If you have other situation na gusto nyo i-read natin, comment nyo lang dyan. Thank you so much. Bye!